Araling Panlipunan 4, Quarter 4, Week 5. Karapatang politikal. Mga kaakibat na tungkulin ng karapatang politikal. Matatag curriculum. Bansang makabata, batang makabansa. With me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa karapatang politikal. Mga kaakibat na tungkulin ng karapatang politikal. Mga kasanayan. Una, natatalakay ang mga karapatang politikal ng isang mamamayan. Pangalawa, natutukoy ang mga kaakibat na tungkulin ng bawat karapatang politikal. Pangatlo, naisa sa balikat ang mga tungkulin para sa pagsulong sa karapatan, tungkulin at pagkakakilanlang Pilipino. Unang araw. Maikling balik-aral. Gawain bilang isa. Happy face or sad face. Hashtag alalahanin. Panuto. Iguhit ang happy face kung ang pangusap ay tama. At iguhit naman ang sad face kung mali. Para sa unang bilang, si Aling Maria ay ibinilanggo dahil sa pagsasalita niya ng masama laban sa pinakamayamang pamilya sa kanilang lugar. Happy face o sad face? Magaling. Sad face. Pangalawa, dahil mahirap lamang si Mang Jose, siya ang napagkamalan na nagnakaw ng alahas ng kanyang kapitbahay. Happy face o sad face? Tama. Sad face. Pangatlo, hindi kayang buhayin ni Ana ang kanyang ipinagbubuntis kaya't ipinalaglag na lamang niya ito. Happy face o sad face? Magaling. Sad face. Pang-apat, mabilis na natapos ang paglilitis sa kaso na kinaharapan ni Ginoong Santos. Happy face o sad face? Mahusay. Happy face. Panglima, pinipilit ng kapitan ng barangay Maligaya na magwalis lahat ng nakatira sa kanilang barangay. Ano ang iyong sagot? Napakagaling. Sad face. Gawain bilang dalawa. Larawan suri. Hashtag alamin mo. Panuto. Bilugin sa loob ng kahon ang mga tungkulin na ipinapakita sa mga larawan. Para sa unang larawan, narito ang mga pagpipilian. A. Tungkulin ng isang mamamayan na ipaglaban ang kanyang karapatan. B. Tungkulin ng isang mamamayan na magtrabaho upang mabuhay. C. Tungkulin ng isang tao na ipahayag ang kanyang opinyon. D. Tungkulin ng isang mamamayan
na magkaroon ng tahanan? E. Tungkulin ng mamamayan na makibahagi sa ikakabuti at ikakaganda ng ating kapaligiran. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Tungkulin ng isang mamamayan na magtrabaho upang mabuhay. Pangalawa, ano ang tamang sagot? Ito ay C. Tungkulin ng isang tao na ipahayag ang kanyang opinyon. Pangatlo, ano ang tamang sagot? Ito ay D. Tungkulin ng isang mamamayan na magkaroon ng tahanan. Pang-apat, ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay A. Tungkulin ng isang mamamayan na ipaglaban ang kanyang karapatan. Pang-lima, ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay E. Tungkulin ng mamamayan na makibahagi sa ikakabuti at ikakaganda ng ating kapaligiran. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Paano to? Sagutan ang mga sumusunod na pamprosesong tanong. Una, ano ang karapatang politikal? Pangalawa, ano-ano ang mga kaakibat na tungkulin ng mga mamamayan sa pagtamasa ng karapatang politikal? Pangatlo, bilang mag-aaral, paano mo maipapakita ang karapatang politikal sa iyong pamilya, paaralan at komunidad? Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Gawain bilang 3. Punan mo ako. Susing salita ng aralin. Paano to? Buuin ang mga salita ayon sa paglalarawan ng pangungusap. Para sa unang bilang. Tumutukoy ito sa kumpol ng mga alituntunin sa pag-aasal na naguutos o nagbabawal sa isang natukoy na pakikipag-ugnayan. Ano ang tamang sagot? Batas. Pangalawa, tumutukoy ito sa isang katawan o grupo ng mga taong namamahala ng isang komunidad o estado at nag-oorganisa ng sistema nito. Ano ang tamang sagot? Pamahalaan. Pangatlo, tumutukoy ito sa kasapi ng politikal na pamayanan o komunidad. Ano ang tamang sagot? Mamamayan. Pang-apat, tumutukoy sa mga bagay na inaasahang magagawa o maisa sa katuparan ng isang tao. Ano ang tamang sagot? Tungkulin.
Panglima, tumutukoy sa mga karapatan na may kinalaman sa ugnayan at pakikilahok ng mamamayan sa pamahalaan. Ano ang tamang sagot? Karapatang politikal. Unang aralin ang mga karapatang politikal at tungkulin ng isang mamamayan. Pagproseso ng pag-unawa. Ang karapatang politikal at kaakibat na tungkulin. Ang karapatang politikal ay tumutukoy sa mga karapatan na may kinalaman sa ugnayan at pakikilahok ng mamamayan sa pamahalaan. Kasama rito ang mga sumusunod. Karapatang bumoto. Karapatan sa pagkamamamayan. Karapatang magpetisyon. Kalayaang magsalita, maglibang at magtipon-tipon. Karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas. Karapatang gumanap ng tungkuling pampubliko. Karapatang alamin ang tungkol sa pamahalaan. Ikalawang araw. Pinatnubayang pagsasanay. Tukoy karapatan. #tukuyin mo ang uri ng karapatan. Panuto. Tukuyin kung anong karapatan ang tinutukoy ng mga pangungusap sa ibaba. Una, nakibahagi ang iyong ama at ina sa eleksyon. Anong karapatan ito? Magaling. Karapatang bumoto. Pangalawa, ang grupo ni Ginang Santos ay bumuo ng samahan ng mga kababaihan na may layuning suportahan at protektahan ang mga kababaihan. Anong karapatan ito? Karapatang magtipon-tipon. Pangatlo, ang iyong kaibigan ay nakibahagi sa cleaning drive ng inyong barangay. Anong karapatan ito? Karapatang gumanap ng tungkuling pampubliko. Pang-apat, ikaw ay nakikibalita sa mga proyekto at programa ng pamahalaan. Ano ang tamang sagot? Karapatang gumanap ng tungkuling pampubliko. Panglima, ikaw ay nagpapahayag ng sariling opinyon sa social media ng maayos at may paggalang. Anong karapatan ang tinutukoy dito? Ang tamang sagot ay karapatang magpahayag ng opinyon. Paglalapat at pag-uugnay. Gawain bilang 4. Karapatan ng mga bata. #Convention on the Rights of the Child. Panuto. Tukuyin kung anong karapatan ng mga bata ang inilalarawan sa bawat bilang. Para sa unang larawan, anong karapatan ang inilalarawan dito? Magaling. Karapatang mag-aral.
Pangalawa, tama, karapatang isilang. Pangatlo, magaling, karapatang maglaro. Pang-apat, tama, karapatang ipahayag ang saloobin. At panghuli, ano kaya ang tamang sagot? Napakagaling! Karapatan sa pagkain ng ligtas at masustansyang pagkain. Ikalawang aralin, tungkulin ng mga mamamayan. Pagproseso ng pag-unawa. Una, tungkulin ng mga mamamayan na pangalagaan ang boto. Huwag itong ibenta o gamitin upang mandaya sa eleksyon. Pangalawa, tungkulin ng mga mamamayan na alagaan ang pagkamamamayan nito. Magkaroon ng pagkakakilanlan at suporta mula sa gobyerno. Pangatlo, tungkulin ng mga mamamayan na ipahayag ang saloobin mula sa mga ipinapatupad ng gobyerno. Pang-apat, tungkulin ng mga mamamayan na malayang makapagpahayag ng opinyon sa tama at maayos na paraan. Maaari ring maglibang at magtipon-tipon na walang nalalabag na batas. Panglima, ang mga mamamayan ay maaaring bumuo ng mga samahan na may adhikain na magpapaunlad sa kanilang organisasyon na walang nilalabag na batas. Pang-anim, ang mga mamamayan ay kabahagi sa mga programa ng pamahalaan. Kaya't tungkulin ito na tumulong at maging kabahagi sa pagpapatupad ng mga magagandang hangarin at hindi upang makadagdag sa problema nito. Pang-pito, tungkulin ng mga mamamayan na alamin ang mga tungkol sa pamahalaan, ang mga batas at programa nito, maging kung saan napupunta ang kaban ng bayan. Ikatlong araw, pinatnubay ang pagsasanay. Gawain bilang 5, kaakibat na tungkulin. Hashtag, ano kaya ang mga ito? Panuto, isulat sa sagutang papel ang mga kaakibat na tungkulin sa mga sumusunod na kalagayan. Para sa unang hanay, kalagayan. Unang bilang, nalalapit na ang eleksyon. Sa ikalawang hanay, ito naman ang kaakibat na tungkulin. Ano kaya ang kaakibat na tungkulin ng unang kalagayan? Magaling, maging responsable at matalinong botante. Pumili ng kandidato ayon sa konsensya at hindi sa impluwensya ng iba. Pangalawa, si Ella ay bumuo ng samahan sa loob ng paaralan na may mabuting layunin. Ano kaya ang kaakibat na tungkulin nito? Tama! Sumunod sa mga patakaran ng paaralan at igalang ang karapatan ng bawat kasapi ng samahan.
Pangatlo, may nag-aalok kay Mang Juan ng salapi kapalit ng kanyang boto. Ano ang kaakibat na tungkulin nito? Tama. Tumanggi sa suhol at panindigan ang tapat at malinis na pagboto. Pang-apat, may pumipigil kay Maria na sabihin ang tunay na nangyari sa pagkawala ng pitaka ng kanyang kaklase. Ano ang kaakibat na tungkulin nito? Tama. Magsabi ng totoo at makipagtulungan upang mabigyan ng hustisya ang nangyari. Panglima, si Ana ay dumalo sa isang pagtitipon ng mga kababaihan. Ano ang kaakibat na tungkulin nito? Mahusay. Makilahok ng mapayapa, igalang ang opinyon ng iba, at isulong ang kabutihang panlahat. Paglalapat at pag-uugnay. Gawain bilang 6. Situational analysis. #kaya mo ito. Ano ang iyong gagawin sa mga sumusunod na sitwasyon? Isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa unang sitwasyon, mahilig umawit ang magkakaibigang sina Neri, Judy at Marisa, kaya naisipan nilang magtayo ng isang samahan upang lalo pa nilang malinang ang kanilang talento. Tanong, kung ikaw ay isa sa kanila, ano ang gagawin mo? Tama. Ang gagawin ko ay makikiisa ako sa samahan at magsasanay upang lalo pang malinang ang aking talento sa pag-awit. Para sa ikalawang sitwasyon, namatay ang mga magulang ni Dario sa pagkakalunod dahil sa bagyong Yolanda. Kinupkop siya ng iyong pamilya. Tanong, ano ang gagawin mo? Magaling! Ang gagawin ko ay aalagaan ko si Dario at tutulungan ko siyang makabangon sa kanyang pinagdadaanan sa pamamagitan ng pagdamay at pag-unawa. Pangatlo, nang magkaroon ng halalan sa kanilang barangay, ibinoto ni Selly ang kanyang kaibigan bilang kapitan, kahit alam niyang hindi karapat-dapat sa tungkulin. Tanong, ikaw, iboboto mo rin ba siya? Ano ang gagawin mo? Magaling! Ang gagawin ko ay hindi ko siya iboboto at pipiliin ko ang kandidatong karapat-dapat at may kakayahang maglingkod sa barangay. Pang-apat, nawalan ng hanap buhay sina Marvin sa kanilang lalawigan kaya lumipat sila sa Maynila. Wala silang tirahan kaya nagtayo sila ng maliit na bahay sa tabi ng riles ng tren. Tanong, ano ang dapat mong gawin? Magaling! Ang gagawin ko ay tutulong ako sa kanila at ipaalam sa barangay upang mabigyan sila ng tamang tulong at ligtas na matitirhan. Panghuli, napag-aralan mo na isa sa mga karapatan ng bata ang magpahinga at maglibang. Tanong, ano ang gagawin mo
ngayong masama ang iyong pakiramdam. Tama. Ang gagawin ko ay magpapahinga muna ako at magpapaalam sa aking magulang o guro upang maalagaan ang aking kalusugan. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Muli nating basahin ang mga karapatan at ang kaakibat nitong mga tungkulin. Una, karapatang bumoto. Tungkulin ng mga mamamayan na pangalagaan ang boto. Huwag itong ibenta o gamitin upang mandaya sa eleksyon. Pangalawa, karapatan sa pagkamamamayan. Tungkulin ng mga mamamayan na alagaan ang pagkamamamayan nito. Magkaroon ng pagkakakilanlan at suporta mula sa gobyerno. Pangatlo, karapatang magpetisyon. Tungkulin ng mga mamamayan na ipahayag ang saloobin mula sa mga ipinapatupad ng gobyerno. Pang-apat, kalayaang magsalita, maglimbag at magtipon-tipon. Tungkulin ng mga mamamayan na malayang makapagpahayag ng opinyon sa tama at maayos na paraan. Maaari rin maglibang at magtipon-tipon na walang nalabag sa batas. Panglima, karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas. Ang mga mamamayan ay maaaring bumuo ng mga samahan na may adhikain na magpapaunlad sa kanilang organisasyon na walang nilalabag na batas. Pang-anim, karapatang alamin ang ukol sa pamahalaan. Tungkulin ng mga mamamayan na alamin ang mga tungkol sa pamahalaan, ang mga batas at programa nito, maging kung saan napupunta ang kaban ng bayan. Pang-7, karapatang gumanap ng tungkuling pampubliko. Ang mga mamamayan ay kabahagi sa programa ng pamahalaan, kaya't tungkulin nito na tumulong at maging kabahagi sa pagpapatupad ng mga magagandang hangarin at hindi upang makadagdag sa problema nito. Pagninilay sa pagkatuto. Bilang isang mag-aaral, paano mo maisasabalikat ang mga karapatan at tungkulin para sa pagsulong ng iyong komunidad na kinabibilangan? Magaling! Bilang isang mag-aaral, maisasabuhay ko ang aking karapatan at tungkulin sa pamamagitan ng pagsunod sa batas at patakaran, paggalang sa kapwa, pakikilahok sa mga proyekto at gawain ng komunidad, at pagiging mabuting halimbawa sa iba upang makatulong sa pagsulong ng aking komunidad. Pagsusulit. Panuto. Piliin ang letra ng wastong sagot at isulat sa sagutang papel. Para sa unang bilang, ito ay tumutukoy sa mga karapatan na may kinalaman sa ugnayan at pakikilahok ng mamamayan sa pamahalaan. A. Karapatang pangkabuhayan. B. Karapatang panlipunan. C. Karapatang politikal. D. Karapatang sibil. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Karapatang politikal. Pangalawa, ito ay uri ng karapatan na nagpapakita
ng pagkakakilanlan at suporta mula sa pamahalaan. A. Karapatang magpetisyon. B. Karapatan sa pagkamamamayan. C. Karapatang magsalita, maglibang at magtipon-tipon. D. Karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay B. Karapatan sa pagkamamamayan. Pangatlo, ito ay isang karapatan na nagpapahayag ng saloobin mula sa mga ipinapatupad ng gobyerno. A. Karapatang magpetisyon. B. Karapatan sa pagkamamamayan. C. Karapatang magsalita, maglibang at magtipon-tipon. D. Karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Karapatang magpetisyon. Pang-apat, isang uri ng karapatan na kung saan may tungkulin ang mga mamamayan na makapagpahayag ng opinyon sa maayos na paraan. A. Karapatang magpetisyon. B. Karapatan sa pagkamamamayan. C. Karapatang magsalita. D. Karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay C. Karapatang magsalita. Panglima, ang uri ng karapatan na kung saan ang mga mamamayan ay maaaring bumuo ng mga samahan na may adhikain na magpapaunlad sa kanilang organisasyon na walang nilalabag na batas. A. Karapatang magpetisyon. B. Karapatan sa pagkamamamayan. C. Karapatang maglibang at magtipon-tipon. D. Karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay D. Karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ang mga karapatang politikal ng isang mamamayan. Mga kaakibat na tungkulin ng bawat karapatang politikal. At ang mga tungkulin para sa pagsulong sa karapatan, tungkulin at pagkakakilanlang Pilipino. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share at subscribe.